Gusto ko umuwi na sila. Hmm. Makakasama ko po sila dito sa mabuo po yung pamilya namin. Para po hindi na ako naiingit sa bata na may mga magulang po. Kompleto po yung magulang nila. Ayun. Kung maririnig ng mama at papa mo to, kay mama mo muna, anong gusto mo sabihin kay mama? Gusto ko po, umuwi na po siya dito. Para po makasama ko na po siya. Ang tatay ko naman po, kahit po nasa malayo siya, naiisip ko pa rin po siya kasi hanggang 5 taon po kasama ko po yung tatay ko. Nawala nga po siya nung may nakilala po siyang babae. Doon po sila sa labas na nirahan. Ano yung gusto mong sabihin kay Lola? Mahal na mahal ko po siya. Paglaki ko po, susuklihan ko din po yung mga nagawa niya po para sa akin. Lahat po nung hirap niya. Inalagaan niya po ako nung bata ako. Pag po nagkasakit siya, ako rin po mag-aalaga sa kanya. Sana lahat ng apo, no, ganito, kagaya ni Ate Princess. Unahin mo pa pala yung hiling mo na matulungan ng lola mo sa sarili mo. Mas mahal ko po yung lola ko kaysa sa sarili ko eh. Kasi po, yung lola ko po, hindi niya na po naasikaso yung sarili niya. Kasi po, kalusugan po niya. Napapabayaan niya na po. Okay ka lang? Opo. Kinakabahan? Hindi naman po. Siya po si Princess. Ilang taon natin? 11 po. 11. Sobra akong nalulungkot sa kalagayan ni Ate Princess. Nag-aaral? Opo. Anong grade? Grade 6 po. Grade 6. Parang na-late ka Late na po. ng pag-aaral, no? Opo. Ba't na-late? Ba't nahuli ka sa pag-aaral? Sa hirap din po kasi ng buhay. Nung ano po, dati po, wala pong ano dito, libreng scholar po. Kaya nung nagkaroon po, tsaka lang po nakapag-aral. Nung nagka-scholar po, libreng scholar. Si Ate Princess, wala yung mama at papa niya. Ano bang, sa pagkakaalam mo, anong nangyari kay mama at papa? Nung 3 taong gulang pa lang po ako, yung nanay at tatay ko po naghiwalay. Napunta po ako sa side ng tatay ko. Nung ano po, nung nabalitaan ko na lang po yung nanay ko, namamasukan na po siya. Huling alam po na lang po sa kanya, nag-abroad po siya. Hindi ko na lang po alam kung nasaan po siya. 8 taon ko na po siya hindi nakikita. Ano yung nararamdaman mo ngayon pagka napag-uusapan yung mama at papa mo? Malungkot po. Kasi po, nakikita ko po ibang bata, may mga magulang, may nanay tatay po sila. Parang naiinggit po. Malungkot po kasi gusto ko rin pong may nanay tatay kasama. Naghahanap ka dun sa pagmamahal nila. Namimiss mo yung ganun. Okay. Anong naalala mo kay Anong naalala mo kay mama mo? Wala na. Kay papa?
Naalala ko po sa kanya, mabait po siyang tatay sa akin. Pinalaki niya po, kaso po ngayon, may iba po siyang anak. May kapatid po ako sa tatay. Nandun po siya sa anak niya, sa isang anak niya po. Pero yung papa mo pala, nakikita mo? Nakikita mo pa? Minsan po sa isang taon, Minsan sa isang madalang taon. lang po. Ano yung naalala mo naman kay papa mo? Bakit iniwan ka? Kasi po, mahal niya rin po yung anak niya rin po doon. Sa isang asawa niya po, sa ikalawang asawa. Ayaw niya rin po kasi lumaki ng maling tatay. Hindi mo sinabi paano ako? Hindi na po kasi naintindihan ko na po yung tatay ko. Parang ang bigat mo ano mo. Sige, open mo sa akin. Ano yung mga dinadamdam mo dyan? Ano yung mga gusto mong sabihin kay mama at papa mo? Gusto kong marinig. Gusto ko pumuwi na sila. Makakasama ko po sila dito sa mabuo po yung pamilya namin. Para po hindi na ako naiingit sa bata na may mga magulang po. Kompleto po yung magulang nila. Ayun. Kung maririnig ng mama at papa mo to, kay mama mo muna, anong gusto mo sabihin kay mama? Gusto ko po, umuwi na po siya dito. Para po makasama ko na po siya. Yung tatay ko naman po, kahit po nasa malayo siya, naiisip ko pa rin po siya kasi hanggang 5 taon po kasama ko po yung tatay ko. Nawala nga po siya nung may nakilala po siyang babae. Doon po sila sa labas ng nirahan. Minsan madalang lang po bumibisita dito yung tatay ko. Kasi po may trabaho din po na nagko-construction po ang tatay ko. May extra lang po sa construction. Kumukunti lang naman po kinikita kaya hindi na po ako hingin sa kanya ng pantos-tos. Lola ko na lang po talaga yung tumayong ikalawang nanay ko. Bumigat yung damdamin ko kay ate. Parang gusto kong maluwas sa nararamdaman niya. Hirap ng ganito. Ang biktima yung mga bata kasi. Ganito. Gusto kong malaman nito. Honest na sagot. May sama ka ng loob kay nanay. Kasi hindi ko man lang po siya kasama sa mahabang taon po na buhay ko. Lumaki na lang po ako. Hindi ko po siya nakikita. Hindi man lang po siya nagpaparamdam. Kung darating sa isang araw, makita mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko po sa kanya yung mga sama po ng loob ko. Kasi kung hindi na po siya nag-abroad, kahit po mahirap yung buhay namin, masaya po kasi sama-sama po sana kami. Mahirap na nga po yung buhay. Mag-isa pa po. Sino yung kasama mo ngayon? Lola ko na lang po. Si Lola, di ba? Gusto kong malaman kung napacheck up na ni Lola mo yan. Napacheck up na po ito 1 beses lang po. Pinagbawal nga po yung malalansang pagkain. Wala naman po pipilian dahil mga ulam naman po dito. Mga sardinas, itlog, gano'n lang po. Kaya ito po, bumabalik-balik po yung sugat ko. Okay, kailan yung nagpa-check up kayo? Matagal na rin po. Mga 6 na taon na po. 6 years na. Bata Ibig pa po sabihin, matagal na yung ganyan. Gano'n nakatagal? Mula 3 taon po ako hanggang ngayon. Nung pagkasilang ka po, mataba na po talaga. Nasa lahi ko po. Okay. Sa ngayon, ano yung parang nararamdaman mo? Nahirapan ka bang huminga? Okay lang? Okay lang naman po. Okay lang? Po. Anong sabi ng lola mo? Sabi niya nga po, mag-reduce po ako ng kaunti dahil lumalaki ng araw po ako. Hindi ko naman po mapigilan yung sarili ko. Na kumain ng kumain. Lalo po magpapasko. Doon po. Tapos, wala naman po kasi ibang pagkain dito, kundi gulay, kanin po. Puro ganun po pagkain dito.
Mm. Hindi nga po nakakapag-exercise kasi po, pag tuwing madaling araw po, parang masarap pa po matulog. Madaling Hindi ko araw. po, magigising na lang po ako, maliwanag na. Mm. Mag-isa na naman po ako sa bahay namin. Maggagawa po ako ng gawain bahay. Pagkatapos ko po magawain bahay, Mm. papasok po ako sa eskwelahan. Ang tapos po napasok namin, 12. Mm. Magsasaing pa po ako. Kakain. Mm. Pagdating po ng alauna, papasok na naman po. Hanggang alas 3 po yun. 3:30. Sinatsagaan ko na lang po yung pag-aaral ko para pumabot ko yung mga pangarap ko. Mm. Okay, ito yung tanong ko. Gaano ka kagaling sa pag-aaral? Sakto lang po. Sakto lang. With honor ka ba? Hindi po. Mm. Bakit? Hindi ko po kasi kayang makapagsabayan po sa iba na hindi pa ako nakakapag-review. Mm. Bakit? Kasi po, paggabi, matutulog po, magsasaing pa po ako noon. Mm. Maghahango na sinampay. Matutulog na po ako para po maaga po ako magising kinabukasan. Mm. Hindi ko na po naasikaso yung pagre-review. Bakit? Marami po kasi akong ginagawa sa bahay. Ah. Minsan po, nag-aalaga po ako ng mga tito ko po. Alaga mo yung mga tito? Ako po kasi yung 11 years old po ako, may tito. May tito po ako. Tito ko po yung anak ng lola ko. Kapatid po yung lola na nag-aalaga po sa akin. Ba't? matanda. Bata po. 2 taon, tsaka mag-4 na taon. Okay. Tito, ibig sabihin, mataas ang dugo sa'yo. Okay. Kala ko tito na may alagayin kang matanda. Hindi po. Okay, kumusta naman yung pag-aaral mo, Ate Princess? Mabuti naman po. Medyo matataas naman po yung mga grade. Di po bumababa ng 80. 85. Pataas na po. Okay. Pinagbubutihan mo ba yung pag-aaral mo, Ate? Ba't kailangan natin pagbutihan? Para po mabot ko pa yung mga pangarap ko sa buhay. Ano ba yung pangarap mo, Ate? Mag-iisang doktor po. Wow! Ba't doktor? Para po makatulong po ako sa lipunan. Yung may mga ang kapansanan po, karamdaman. Magamot po sila ng walang bayad. Wala pong kapalit. Ba't mo na yan? Ba't mo naisip yung gano'n, Ate? Yung lola ko po kasi, may sakit po siya sa baga. Yun po nag-inspirasyon ko po. Kasi gusto ko po paglaki ko, kung buhay pa po yung lola ko, mapagamot ko po siya. Magamot ko po. Ang galing ng bata na to. Love mo yung lola mo? Love na love po. Nakakausap ko na yung lola niya eh. Okay. Ganun mo kalabang lola mo? Paano kung darating yung mama mo, bukas makalawa, kunin ka kay lola mo? Hindi po ako sasama. Kasi po, napamahal na po ako sa lola ko eh. 8 taon na po ako nakatira kay lola. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya namumukan. Paano po kung manloloko lang po pala yung dumating? Ba't ka naiyak? Wala po, natutuwa lang po kasi na-experience ko po na kung dumating po yung nanay ko. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po lang po siya namumukhaan. Baka po maloko lang. Ang galing ng bata nito. Gusto niya maging doktor. Oh. At saka naging ang lola mo, no? Masipag din ang lola mo, no? Napakasipag po niya. Kahit po may sakit siya, kumakahit pa rin po. Para po may buhay po sa amin. Kasi po nagtitinda po siya ng mga kakanin, ng mga kahit po nilalagnat o inuubo po siya, tuloy pa rin po yung lalako niya. Katekram, sorry po yung ating Kuya Edgar kahit madilim na gumagawa pa rin ng bahay. Kaya pagpasensya niyo na po yung ingay. Nakaka-proud tong bata na to.
nagiging lakas mo si Lola Opo. para pagbutihan din yung pag-aaral mo. Opo. Okay. Ano yung gusto mong sabihin kay Lola? Mahal na mahal ko po siya. Paglaki ko po, susuklihan ko din po yung mga nagawa niya po para sa akin. Lahat po nung hirap niya. Inalagaan niya po ako nung bata ako. Pag po nagkasakit siya, ako rin po mag-aalaga sa kanya. Sana lahat ng apo, no, ganito, kagaya ni Ate Princess. Hindi ka ba napapabayaan ni Lola? Hindi naman po. Pero dun sa mga sugat mo, nasikaso ka ba niya? Opo. Okay. Siya po ang laging nagpapaalala sa akin na maglinis tuwing hapon, maligo araw-araw para daw po, hindi daw po ma-infection yung mga sugat daw po. At huwag daw po ako magpapakarumi para daw po yung mga sugat ko, hindi po lumala po siya ng mas... Dati po nung bata ako, halos po buong katawan ko meron na. Wala na po mga pagitan, buo po yan, magkakasunod. Pag may natuyo pong 3, may susunod po na 4, 3. Pag po naman kakamutin po dahil Makati, hindi naman po magagamot dahil wala naman po kami pera pang bili ng mga gamot na kailangan. Nung dati po nagpa-check up po kami. Naka 4,000 po. Kulang pa nga po yun sa pangbili po ng mga sulfur soap po, tsaka po yung mga gamot. Yung pangpahid po na gamot. Yun na lang po yung huli kong pagpapagamot. Gaano ka nahihirapan sa kalagayan mo ngayon? Nahihirapan po kasi Makati po eh. Lalo po ngayon pag marami pong mga lamok. Pag hindi po ako nagpa-usok sa bahay po namin, pagkagising ko po bukas, may mga dugo po. Kasi kakakamot ko nga po dahil marami pong lamok. Yung pagpigil ng kamot, ano yan eh, di ba minsan hindi mo mapigilan yung pagpigil ng... Hanggat kinakamot mo siya, parang ang sarap niyang kamutin. Pag di naman po kinamot, mahapdi po. Ganun yung pakaramdam. Po. Pagka nangangati na siya, kating-kati ka na, ano yung ginagawa mo? Minsan po, pagka po may stock po ako ng mga alcohol, lalagyan ko po ng alcohol. Mahapdi nga lang po. Masakit po eh. Tinitis ko na lang po para po mawala po yung kati. Gusto kong malaman kung dito sa katawan, sa likod, meron din ba niyan? Wala po. Okay. Mga binti at braso lang po. Binti at braso lang. Sa katawan talaga, yung hanggang dito, meron? Yung dito mo, meron? Sa ganito ko po. Hanggang dito meron? Opo. Dito lang, sa katawan wala? Wala po. Yung tiyan ko hanggang sa likod ko po, wala po. Sa binti lang po hanggang bewang at braso lang po. Kung may hilingan ka kay God, ano yung hilingin mo? Magkaroon po ako ng punan sa para po makapagkaroon po ako ng isang tindahan kasi po, para po matulungan ko po yung lola ko sa sa hanap buhay po ba. Iniisip mo pa rin yung lola mo. Hindi mo iniisip pa na sana balang araw mapagamot ako, ma-check ito, gumaling ako. Iniisip po yung lola ko. Malaki na po kasi yung natulong niya sa akin. Halos pakainin niya na lang po, ibibigay niya po sa amin. Okay. Ba't ganun mo nalang kamahal ng lola mo? Kasi po, siya na po ang tumayo ko, ikalawang nanay. Nung nawala po yung nanay ko, siya na po yung tumayo. Ang lolo at lola ko po, siya na po ang tumayo. Ikalawa ko po magulang. Lagi po nila akong kasama, kung saan po sila pumupunta. Nung bata ako. Pero nung lumaki naman po, hindi na po ako sumasama kasi po para po makatulong din po ako sa gawaing bahay namin. Kasi po kung hirap na nga po silang
galing sa pagtitinda, magliligpit pa po sa bahay, mas lalo po akong nahawa sa kanila. Yeah. Kaya hindi na po ako sumasama sa kanila sa pagtitinda. Unahin mo pa pala yung hiling mo na matulungan ng lola mo sa sarili mo. Mas mahal ko po yung lola ko sa kaysa sa sarili ko eh. Kasi po, yung lola ko po, hindi niya na po naasikaso yung sarili niya. Kasi po, kalusugan po niya. Napapabayaan niya na po. Yung lola ko po nung nakaraan. Hindi po, nakadaling ako may sakit po siya sa baga. Naubusan po siya ng dugo. Napakababa na po talaga ng dugo niya. Yung paningin niya po, umiikot dahil hindi na po siya makatayo na maayos. Kinailangan po siya ipunta sa ospital. Sinarinan po siya ng 3 bag ng dugo. Inutang lang din po namin yun. Kasi po, dinugipit din po kami nun eh. Ako po mag-isa po ako dyan. 3 araw po akong nag-iisa dyan na pumapasok. Pag tinatawagan ko po sila sa ospital, nakikita ko po yung kalagayan ng lola ko. Nakakawa po talaga ako. Ngayon po, may sakit na nga po siya sa baga. May mataas pa po ang diabetes niya. Nakaka-proud yung pagmamahal ni Ate Princess sa lola niyo. Yun yung hindi mo matutumbasan ng anumang salapi. Yung pagmamahal na binubuhos mo sa mga mahal mo sa buhay. No? Opo. Paano kung manawagan ako kay mama mo? Pauwiin ko siya, mabisita ka niya. Gusto mo ba yun? Opo. Gustong-gusto. Sabik na po ako makasama siya eh. Gaano kasabik kay mama mo? Sabik na sabik po. Gusto mo mayakap, no? Gusto mo makausap. Bakit ganyan? Pero yung sa mama na loob, gusto ko lang mag-iwan ng sa'yo. Mahal ka ng mama mo. Balang araw, darating yung panahon, magpapaliwanag siya sa'yo. But sa ngayon, huwag kang magtatanim ng anumang sama ng loob. Darating yung araw, magpapaliwanag siya sa'yo, kakausapin ka niya kung bakit, anong nangyari. Okay? Kung bakit di ka niya napupuntahan, nabisita, may rason. Yung mga magulang niya po, tuwing December po, yung Basko, dito po ako nagpapasko. Pag po nagbagong taon, kinuha po ako ng mga magulang niya pinupunta po ako nila sa likaw-likaw. Pero hindi po nila sinasabi ko nasan po yung nanay ko. Kailan yung huling Pasko? 2023? Kinuha ka? Magja-January. Ayun pala, Pero hindi. Bakit? Anong dahilan? Hindi ko nga po alam. Hindi po nila sinasabi kung nasan po yung nanay ko, kung kamusta po ba yung nanay ko, kung buhay pa po ba yung nanay ko. Hindi ko po alam. Hindi mo kinulit? Hindi po. Kasi baka po lalo po nilang, ayoko na po silang kulitin kasi baka lalo lang po silang mainis sa akin. Tinatanggap po na lang po yung kapalaran. Pero tinatanong mo kung nasaan? Ibig ko sabihin, ano yung dahilan? Kung bakit hindi masabi? Hindi ko rin po alam. Sige, isa pang pagkakataon, ano yung gusto mo sabihin kay mama mo? Mama, kung nasaan ka man po, sana po mawi ka na. Sabik na po ako makasama ka. Mayakap ka. At sabik na rin po kung mabuo yung pamilya ko. Kahit po, nag-iisa po ako dito. Lagi ko pong iniisip kayo ng tatay ko. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon? Kung may maipapayo ka sa mga kabataan, ano yung gusto mong ipayo sa kabataan? Gusto ko po ipayo sa kanila na kahit anong hirap man po na buhay, magpatuloy pa rin po sa pag-aaral. At huwag pong papalitan ng kahit gaano karaming salapi man po. Huwag pong papalitan yung pagmamahal po sa isang tao.
Kaya kami nandito dahil doon sa isang bata na nakita namin ng gusto niya makatapos ng college. Para daw, pagdating ng panahon, pagka nakatapos siya, yung sobrang kahirapan nila, unti-unti mababawasan niya. Kaya, kung ano yung pangarap mo ngayon, gusto mong makatapos, gusto mong maging doktor, basta, ang kailangan mong gawin ngayon ay tutukan yung pag-aaral mo. Okay? Opo. Kung hihiling ka, itong darating na Pasko, ano yung gusto mong hilingin? Gusto ko po matupad na magkasama-sama po kami na buong pamilya ko. Yun talaga. Inulit-ulit ko katekram pero yun talagang gusto niya mangyari. Mabuo yung pamilya niya. Opo. Okay. Okay lang ba? Kasi gabi na. Gusto kong makausap si lola mo. Pa-check up ko yung ano mo. Gusto kong malaman ano yung... Siguro yung dugo. Kailangan ma-check yung dugo. Yung... Dugo at ihi. Katekram. Kasi ano eh. Ako yung natatakot sa kalagayan ni Ate Princess eh. Ako po, may sakit po ako kada taon po. Pagka po nagka-UTI nga po ako dahil mga ulam ko po, lagi may mga asin, gano'n. Pag po nagkaka-UTI ako, hindi po ako nakakalakad dahil po sa napakataas po ng UTI ko. May binibigay po sa akin gamot, 500 grams na po. Binibigay sa akin gamot para daw po bumaba yung UTI, para daw po makalakad ako. Wala naman po nagagawa yung gamot na yon. Ginagawa ko na lang po, pinipili ko po tumayo kahit may tungkod. Para po exercise mo lang po. Dahil po napakataas po talaga ng UTI ko. Pag po nakakakain ako ng mga maalat. Minsan po kasi dito, mga inuulam ko, mga chichirya po. Ganon, mga toyo, ganon. Puro po maalat. Kaya po, nagkaka-UTI po ako. Na po nun, isang linggo po. Isang linggo po hindi makakatayo. Wala pong nagagawa yung gamot. Pero pinipilit ko na lang po tumayo. Nung nakaraan nga po, nung bago po mag-April, hindi po ako nakakalakad nun. Hindi ko na po ininom yung gamot na binigay sa akin nun. Nung dati, nung una ko po kasi pagpa-doktor, may binigay po sa akin gamot. Hindi ko po ininom kasi mapakalalaki po. Hindi ko rin po ininom ngayong taon kasi natatakot po ako. Baka po matunaw po yung bato ko dahil kakain ng mga tabletas. Kaya po, pinipilit ko na lang po minom ng maraming tubig. At lumakad po kahit nahihirapan. Lunes, Martes, doon tayo pwede magpa-check up. Ilang araw pa naman. Pero yung mapapayo ko sa'yo, less yung rice talaga. Tapos maraming tubig. Huwag naman sobrang dami. Baka malunod yung baga mo. Pero na-try mo na mag-diet. Sinisimulan ko na po eh. Kailan? Nung isang araw lang po. No, isang araw po, isang beses lang po kumain ng kanin. Konting kanin lang po, nasa 3 kutsara lang po. Ang pinakainom ko po talaga, inumin tubig. Kaya mo naman? Kaya ko naman po. Sa tingin mo, kakayanin mo hanggang... Kaya po. Kung ang kain mo tuwing umaga, kasi hindi pwedeng biglayin yan eh. Baka pwede kang mahilo, matumba. Kung nakakakain ka ng kumare, 5 cups sa umaga, pwede mo natin gawing 4. Sa susunod na mga araw, pwede mong bawasan ng konti-konti hanggang sa maging normal na. Yung katabahan ko po kasi ngayon, nasa lahi po namin. Alos yung talaga, yung mama mo ganyan ka, sa side po ng nanay ko, yung tito ko, ganyan mataba. talaga kahit bata pa lang. Opo. Pero yung mga lola ko at lolo ko po sa side ng nanay ko, payat po. Pero po yung mga kapatid po ng kapatid at magulang po na lolo ko sa side ng nanay ko, matataba po sila lahat. Okay. So, yun. Kung maliban doon sa papacheck up kita, gusto ko lang malaman kung may hilingin ka sa akin, ano yun? Hingin ko po sana magkaroon po na isang puhunan po sana. Na isang kahit po maliit na tindahan lang po. Para po may pagkunan po ako sa
araw-araw po namin na buhay. Mm. Mabigyan ko rin po ng mga pambili, panggastos po sa bahay yung Si lola Lola. ko. Iniisip niya talaga si Lola. Okay, sige. Paano? Ano na, para makapaglinis ka, ano? Gagabi na rin. Thank you, ha? So, Salamat din po. sa next week na tayo magkano? No? Next week na tayo papacheck up. Gusto mo ba yan papacheck up tayo? Opo. Okay. Sige, next week. Next week ka, Tekra, ano yung ano niyo. Yung kung ano yung lagay ng katawan ni ate. Okay? Thank you, ate. Salamat din po. Mm.